Ang Ebanghelyo ni Matthew, Kabanata 24. Lumabas si Jesus mula sa templo at nagpatuloy sa kanyang pupuntahan. Nilapitan siya ng mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga ito? Totoo itong sinasabi ko sa inyo, wala ni isa mang bato na maiiwang nakapatong sa isa pang bato na hindi guguho." Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sarili nang lumapit ang mga alagad sa kanya at sinabi nila, "Sabihin mo sa amin, kung kailan mangyari ang mga ito. Ano ang magiging palatandaan sa inyong pagparito at ang katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, "Mag-ingat kayo na walang makahikayat sa inyo na mailigaw kayo. Sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan. Sasabihin nila, 'Ako ang Kristo,' at marami ang maililigaw. Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan. Tingnan ninyo na hindi kayo mababalisa, sapagkat kailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat lalabanan ng isang bansa ang kapwa-bansa, at kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang mga lugar. Ngunit lahat ng mga ito ay simula pa lamang ng sakit ng paghilab ng babaeng mangganganak. Pagkatapos nito, dadalhin nila kayo sa kapighatian at papatayin kayo. Kasusuklaman kayo ng lahat ng mga bansa ng dahil sa pangalan ko. At marami ang matitisod at ipagkanulo nila ang isa't isa, at kasusuklaman nila ang isa't isa. Marami ang lilito ng mga bulang propeta at ililigaw nila ang marami. Dahil lalaga na pang katampalasanan, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Ngunit kung sino ang makapagtitiis hanggang sa katapusan, siya ang maliligtas. Itong ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patuto sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos nito darating na ang katapusan. Kaya, kapag makita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalagiman na sinabi ng propetang si Daniel, na nakatayo na sa banal na lugar, unawain ito ng nagbabasa. Kailangang tumakas silang mga nasa Judea patungo sa kabundukan, iyong nasa taas ng kanilang bahay huwag nang bumaba upang kumuha ng anumang nasa bahay, at iyong nasa bukid huwag nang bumalik upang kumuha ng kanyang balabal. Ngunit aba sila ng mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso ng mga anak nila sa panahong iyon. Ipanalangin ninyo na ang pagtatakas ninyo ay hindi mangyari sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat magkaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula pa sa simula ng mundo hanggang ngayon, hindi na muling mangyayari kailanpaman. Maliban na lamang kung paiikliin ang mga araw na iyon, wala ni isa mang laman ang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, ang mga araw na iyon ay paiikliin. Kaya kung mayroong magsasabi sa inyo na, "Tingnan ninyo, narito ang Kristo," o "Nariyan ang Kristo," huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat darating ang mga bulang Kristo at mga bulang propeta at magpapakita ng kahangahangang palatandaan at kababalaghan, upang iliga, kung maaari, maging ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kapag sinasabi nila sa inyo, "Tingnan ninyo, ang Kristo ay nasa sa ilang," huwag kayong pumunta sa ilang. O, "Tingnan ninyo, siya ay nasa loobang silid," huwag ninyong paniwalaan ito. Sapagkat katulad ng pagliwanag ng kidlat galing sa silangan at pagkislap nito sa kanluran, ganoon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Kung saan man naruroon ang patay na hayop, doon din magtitipon ang mga buwiter. Ngunit agad-agad pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ang araw ay didilim, hindi na magliwanag ang buwan, malalaglag ang mga bituin mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig. Pagkatapos nito, ang palatandaan ng Anak ng Tao ay lilito sa himpapawid, at kakabugin ng lahat ng mga tribo ang kanilang mga dibdib. Makikita nila ang Anak ng Tao na darating mula sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Susugwin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang lahat ng kanyang hinirang mula sa apat na mga hangin, mula sa isang dulo ng kalangitan hanggang sa kabilang dulo.
Pag-aralan ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa na ang mga sanga at nagdadahon na ito, alam na ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kung makikita ninyo ang lahat ng mga ito, dapat malaman ninyo na malapit na siya, nasa tarangkahan na. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, ang salinlahing ito ay hindi lilipas hanggang mangyari ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi kailanman lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, tanging ang ama lamang. Katulad sa kapanahunan ni Noe, ganoon din ang pagparito ng anak ng Diyos. Dahil katulad sa mga araw bago ang baha, sila ay nagkainan at nag-inuman, nag-aasawa at pinahintulutan ang mga anak nila na mag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa arka, at wala silang kaalam-alam hanggang sa dumating ang baha at kinuha silang lahat, ganoon din sa pagparito ng anak ng tao. Sa panahong iyon ay may 2 tao na nasa bukid, ang isa ay kukunin at ang isa naman ay may iwan. 2 babae ang nagigiling sa hilingen, ang isa ay kukunin at ang isa naman ay maiiwanan. Kaya magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit alamin ninyo ito, kung alam lang sana ng amo ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw, nagbantay sana siya at hindi niya hinayaang mapasukan ang kanyang bahay. Kaya kailangang maghanda kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya sino ang matapat, matalino na utusan na pinagkatiwalaan ng kanyang amo sa kanyang sambahayan, upang magbigay ng kanilang pagkain sa tamang panahon? Pinagpala ang utusan na iyon, na marat na ng kanyang among gumagawa nito sa kanyang pagdating. Totoo itong sinasabi ko sa inyo na ipamamahala ng amo sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung may masamang utusan na magsasabi sa puso niya, "Nantala ang aking amo," at nagsimulang mamalo ng kapwa niyang utusan, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing-ero, darating ang amo ng bahay na iyon sa araw na hindi inaasahan ng utusan, sa oras na hindi niya alam. Hahatiin siya sa 2 ng kanyang amo at gagawin ang kanyang kapalaran katulad ng sasapitin ng mga mapagkunwari, kung saan mayroong pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Makapangyarihang Panginoon, nagsalita ka tungkol sa katapusan ng panahon at tinawag kami na manatiling gising at handa. Panatilihin mo ang aming mga ilawan na nagniningas ng pananampalataya at ang aming mga puso na matatag sa pag-asa. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong pagbabalik at huwag mapagod. Palakasin mo kami upang magtiis at manatiling tapat. Ipinapanalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.